Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping financial independence. Grabe yung title, no? Pang matalino. Kala mo naman talaga. Financial independence, na para bang tatawag pa ako ng financial advisor. Ay nako, ikaw yes friend, na may jowa ngayon. Sino sa inyo ang mas mayaman? Ay, pautang naman. Hindi, ganun talaga no. Sa isang relasyon, alam nyo, may isang mas malaki ang kinikitang pera at may isa namang mas malaki pa ang gastos kesa sa income niya. Oo. At normal yan, di ba? Sa isang relasyon naman talaga, hindi pwedeng balance. I mean, hindi pwedeng parehong-pareho yung pinagkakakitaan ninyo or yung dami ng pera na pumapasok sa inyo. Meron talagang isa na mas nakakaangat kumpara doon sa isa pa. And that doesn't matter kung talagang mababalanse nyo ng maayos yung financial ninyo or finances ninyo ng may tamang pag-uusap, di ba? May tamang communication. At dahil dyan, kapag may isang mas kumikita ng malaki, may isang mas may kapasidad na magpaluwal o gumastos, hindi ibig sabihin nun na magpapabuhat ka na lang, di ba? Hindi ibig sabihin nun na aasa ka na lang sa kanya. Sa panahon ngayon, mas praktikal kung dalawa kayong kumikita ng pera. Though naiintindihan ko at aware naman ako na may mga klase pa rin ng relasyon na isa lang yung nagtatrabaho, 'di ba? Well, kung ganun nag-work yung relationship ninyo or kung nag-work sa inyo yung setup na ganyan, wala naman kayong problema, no? Basta magaling lang talaga mag-budget yung isa, di kahit papano magiging maayos. Kahit papano walang problema. Kumbaga, sige, ito ang usapan. Ikaw ang bahalang kumita at magtrabaho para sa pera, pero sagot ko naman yung pag-aalaga sa pamilya. Di ba? Toka-toka. Maaaring hindi ako makakapag-ambag sa pamilyang to sa usapin ng, di ba, pang-tustos, pang-gastos. Pero ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin yung pera. Ako bahalang mag-budget. At sa pagpo-budget na yon, masasabi kong hindi ka na mamumroblema sa kung anong kakainin mo araw-araw. Sa kung magkano yung allowance na pwede kong ibigay sa'yo according sa pagbabudget ko. Diba? Kumbaga balance pa rin kahit papano. And that is okay. Okay lang kung may agreement na ganun sa relasyon. Kasi tulungan pa rin siya. Masasabi pa rin natin na may teamwork pa rin kayong dalawa. Kumbaga, meron pa rin kayong kanya-kanyang ambag. Sa ibang aspeto nga lang. Pero sa usapan na to, usapin natin ngayong gabi, pansinin natin yung mga yes pre natin na nasanay na lang talaga na umasa. Kumbaga, nga, oo. Walang mapapala sa kanya. Kumbaga, pabuhat lang talaga siya. Nako, alam mo, ang masasabi ko lang sa'yo, kahit gaano yan kaganda o kagwapo, wag mong hayaan na jumowa ka ng walang trabaho. Oo. Walang trabaho, walang negosyo, tapos feeling amo, magtatanong na, babe, anong ulam? Wow. I mean, don't get me wrong, no? Hindi ko kayo minamaliit, di ba? Hindi ko sinasabi na wala kayong silbi. Hindi ko sinasabi na wala kayong kwenta, na pabuhat kayo, pabigat kayo. Wala akong sinasabing ganon. Huwag niyong sabihin na sinabi ko yon, ha? I mean, in fact, minomotivate ko pa nga kayo eh. Di ba? Tinatapik-tapik ko pa kayo na, uy, galaw-galaw. Lahat busy na oh, lahat nagbabanat ng buto, lahat ng tao sa paligid mo nagsisikap magtrabaho, tapos ikaw upo-upo lang, abang-abang ng mamumukbang, 'di ba? Kumbaga unfair for those who are working hard para lang kumita ng pera, para lang may pagkain na maihatag sa lamesa, para lang yung bahay nyo may liwanag pa rin,
hindi kayo mapuputulan ng kuryente, makapag-internet ka pa rin. Kumbaga lahat-lahat binibigay na sa'yo tapos ikaw wala kang ginagawang ambag. Cute ka lang, ganon. Daig mo pa yung figurine sa bahay ninyo, display ka lang. Again, hindi kita minamaliit. Hindi ko sinasabing wala kang kwenta. Pero kung meron ka namang kakayahan, di ba wala namang sapat na rason, walang mabigat na dahilan kung bakit hindi ka nagtatrabaho, bakit hindi? Di ba gumalaw ka kung kaya mo? Kung may lakas ka pa? Pero sadyang tinatamad ka lang talaga? Doon nagkakaproblema eh. Di ba? Awa na lang sa bumubuhat sa'yo, oy. Tsaka isa pa ang point nito is, huwag mong hayaan yung sarili mo na malagay sa sitwasyon na posible kang maging kawawa sa dulo. Sinasabi ko sa'yo. Masyado kang kampante. Masyado mong inaasa lahat sa kanya na hindi. Pagkain ko, sagot niya yan sa sweldo. Yung mga luho ko, babayaran niya ng jowa ko. Ako, chill-chill lang ako dito. Pag uwi niya ng bahay, siya pa yung problema ko anong kakainin ko. Angas ah. Di ka ba karmahin niya? Di ka ba nangingilabot man lang sa setup na meron ka ngayon, di ba? Ang point is, wag kang masyadong dependent sa partner mo dahil lang alam mong kumikita siya ng malaking pera or kumikita siya ng sapat na halaga. Hindi yung dahilan para hindi ka na gumalaw at hindi ka na gumawa ng sarili mong paraan para matustusan ang inyong mga pangangailangan. Ambag-ambag din, uy. I mean, hindi kita pinipressure, hindi ko sinasabing bukas magtrabaho ka na, pero parang ganun na nga, diba? Ngayon palang gumawa ka na ng resume mo, magbanat ka ng buto. At wag mong iasa lahat sa partner mo. Kasi isang araw, paano kung iwan ka niyan? Diba, saan ka pupulutin? Sa kangkungan? Baka yung pamasahe mo, hingin mo pa sa kanya, makauwi ka lang sa dati mong pamilya, diba? Mahirap yun. Yun yung point ng usapan natin ngayong gabi. Huwag kang masyadong kampante. Huwag kang masyadong nakadepende. At least kung may mangyari man sa inyong relasyon, may matapos man sa inyo kung anong matatapos, diba? Maghiwalay man kayo, alam mong kaya mo yung sarili mo kasi meron kang sariling source of income. Iwan ka man niya, wala kang pangamba kasi alam mong may sarili kang pera. Kasi nakakatakot yung nasanay ka na lang all these years na nakasandal sa kanya, tapos kapag iniwan ka niya, nga, paano ka? Sa katatakbo? Sinong lalapitan mo? Compared doon sa senaryo na magtatrabaho ka, habang nagtatrabaho siya, kumbaga magtutulungan kayong dalawa. Diba? I mean, how beautiful it is for partners to work together. Diba? Na panindigan yung totoong kahulugan ng pagtutulungan, pagiging magkatuwang. Diba? Ang sarap pakinggan, ang sarap isipin na kumbaga kung maglalapag ng isang alkansya, hindi lang ang maguhulog ay puro siya. Kumbaga kayong dalawa. At kapag binuksan yung alkansya na yun, masasabi nyong ipon yun. Pinagtulungan nyo yun. Isa yun sa mga success or tagumpay ng inyong relasyon, diba? Ganon. Yung bunga na makikita ninyo, alam mong hindi lang siya lahat yun. Alam mong hindi lang ikaw lahat yun. Kundi kayong dalawa. Ang sinasabi ko naman dito, hindi lang yung kapag naghiwalay kayo, wala kang sariling pera, nga kakawawa ka. Hindi yun. Hindi dahil nagmamalaki ka, kundi dahil alam mong yun naman talaga dapat. Tulungan, partnership, katuwang. Kasi ang totoo, mas masarap ang relasyon kapag pareho kayong may ambag.
hindi naman titimbangin eh. Hindi naman sasabihin na mas malaki yung akin, mas malaki yung part ng manok na kakainin ko, o mas marami yung kanin ko. Hindi naman ganun eh. Hindi ito palakihan, hindi ito paramihan, pero kahit papano, alam mo at nararamdaman nyo yung diwa ng tulungan. Pareho kayong may ginagawang paraan para maranasan yung pangarap ninyong kaginhawaan. Kasi hindi lang yung partner mo yung gagawa ng paraan para matupad yung mga pangarap ninyong dalawa at para matupad yung mga pangarap mo na para lang sa sarili mo. Kunyari, gusto ko ng PSP. Wala ka namang trabaho. Tapos ide-demand mo pa yan sa partner mo. Syempre, mahal ka ng tao, bibilihan ka naman. Isa rin siyang syunga, diba? Hindi ko siya masisisi, mahal ka niya. Tapos ikaw, may PSP ka na, laro-laro ka na lang, samantalang yung partner mo nagtatrabaho. Diba? I mean, sana nagigets mo, sana nakikita mo yung scenario na meron kayo. Na sana hindi mo inaasa lahat sa partner mo. Kung meron ka mga bagay na gusto, alam mong kaya mong bilhin yun sa pamamagitan ng mga bagay or perang pinaghirapan mo. At kung meron kang pangarap para sa kanya, diba, isipin mo anniversary ninyong dalawa tapos yung regalong ibibigay mo sa kanya galing din sa sarili niyang pera. Diba? Ano yun? Unlike meron kang sariling ipon, unlike meron kang sariling pinagkukuhaan, at yung bagay na ibibigay mo sa kanya dahil mahal mo siya, ay galing sa pinaghirapan mo, hindi ba't mas masaya? Hindi yung isa lang yung gumagastos tapos yung isa magaling lang mag-post ng, "Oh, thank you sa bago kong sapatos, baby. Love na love kita." Kasi yung jowa mo, walang ma-post na mga bagay na binibigay mo na galing sa'yo kasi nga, wala kang ginagawa. Kaya ang bottom line ng ating usapan, again, hindi po ito timbangan, hindi ito sukatan ng ambagan. Sa pagmamahal, regardless kung gaano karami, gaano kalaki yung mailalatag mo. For as long as galing ito sa puso mo at taos-puso mo siyang ginagawa para sa ikauunlad ninyo, para sa ikasasaya ng partner mo, walang problema. For as long as you know sa sarili mo na ginagawa mo yung best mo para umunlad kayo, walang problema. Pero kung ikaw yung tipo na palaasa, lahat ng burden, lahat ng bigat binibigay mo sa kanya, tapos ikaw nagpapabuhat ka, yan yung malaking problema. Asahan mo one of these days, matatauhan siya at magsasawa siya sa ugaling meron ka. That's why I am telling you as early as now, you have to be financially independent. Diyos ko, sa panahon niya, hindi na sapat yung mahal kita, yan yung pagmamahal mo ang bubusog sa akin. Hindi na totoo yan. Ano ba? 2026 na. Kailangan na natin ng maraming pera kasi yung iba nating pera, kinukulimbat na, di ba? Ninanakaw na ng mga korap na politiko. Kaya kailangan pa natin mas magsikap lalo, nakakahiya naman sa kanila kasi. Damay tuloy kayo sa galit ko. Di ba? Kasi kapag may sarili kang pera, may sarili kang desisyon, may sarili kang kumpiyansa, at may sarili kang pambili kapag may cravings ka, di ba? At tandaan mo, ang pinakamagandang relasyon ay yung hindi na kayo naghihiraman ng pera, di ba? Wala. Hindi mo na kailangan sabihin na, "Honey, pautang naman ako ng ganito, babalik ko sa Makalawa. Honey, palawalan mo naman ako, bibili lang ako ng cellphone ko." Di ba? Hindi na ganon. Hindi na sa ganon nasusukat ang magandang relasyon, kundi yung pareho na kayong nagbibigayan dahil parehas na kayong may kakayahan. Diba? Mas maganda yun. Mas masarap yung ganong inspirasyon ng relasyon. Yung tipo nag-aagawan kayo sa bill. Diba? Ako na magbabayad. Akin na to. Ako. Akin na. Labas mo yung wallet ko. Akin na yung resibo. Ganon. Taray. Sana all. Fantasy ko rin yun. Ito mga bayarin ko, agawin nyo, matutuwa pa. Charot. So again, yes, friend. Be grateful to your partner. Lalo na sa mga panahon na nahihirapan ka na, 'di ba? Alam mo naman na ginagawa mo yung best mo pero sadyang wala talaga. Hindi mo pa oras para umalagwa.
pero nandyan pa rin siya para may kaagapay ka. At wag mong aabusuhin yon. Wag mong sasamantalahin yung pagkakataon na may kakayahan yung partner mo para makapag-provide sa relasyon ninyo. At the end of the day, again, mag-partner kayo. Tulungan at tulungan pa rin dapat ang kailangan. Pero para sa akin, negotiable naman siya. Napag-uusapan naman yan siya. Kung jojowa ako ng walang sariling pera, walang problema. Oo. Mahalin mo lang ako ng wagas may iPhone 17 Pro Max ka na bukas. Charot, wala kang pambili. Hay nako, eto yes friend, para naman meron kang pang treat, pang libre sa jowa or sa asawa mo, makabawi-bawi ka man lang kung gusto mo lang naman. Or pwede rin namang ibulsa mo na lang, di ba, kung talagang madamot ka. Eto na ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad maswerteng matatanggap ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! Kanina nga para sa ating ACS, pera-pera lang yan. Ang aking katanungan ay simpleng-simple lang. Kung ang Tagalog ng savings ay ipon, ano naman ang English ng hipon? At dahil dyan, meron na tayong winner at ang kanyang kasagutan ay shrimp. Ay, shrimp pala ang English ng hipon. Kala ko afternoon. Ay, mali. Hapon pala. Siya, nag-joke siya. Dahil dyan, congratulations sa pagmumukha mo, sa iyo na ang tumataginting na 500 piso. Arman Maceda, congratulations! Tama ang iyong kasagutan. Kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send sa akin ang iyong GCash number para tuluyan mo na makamit ang iyong premyo para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1. Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:47. Good night, BB. Mwah, mwah.